according to God's will. Pananalangin ng naaayon sa kalooban ng Diyos. And I pray na makita natin hindi lamang ang kahalagahan ng panalangin, kundi maibigay natin ang ating sarili para sa pagpapanalanginan sa isa't isa sa atin, sa ating mga leaders, kasama na yung spiritual leader natin at ang ating leader ng ating bansa. 1 John chapter 5 verse number 14. Sabi ng 1 John 5:14, "Now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us." At verse 15 nga, dugtungan natin sa verse 15. "And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petition that we have asked of Him." So sabi sa Tagalog na ito yung katiyakan natin sa ating paglapit sa Panginoon, na kung tayo ay lalapit sa pamagitan of course ng panalangin, na dinidinig ng ayon sa kanyang kalooban, dinidinig tayo ng Diyos, nadidinig niya tayo kapag tayo ay lumalapit o nananalangin sa Kanya ng naaayon sa kanyang kalooban. At sabi sa verse 15, na kapag alam natin na tayo'y naririnig niya, alam natin na natanggap na natin ang anumang bagay na ating hinihingi sa Panginoon. Kapag narinig tayo ng Panginoon, alam natin na matatanggap natin kapag narinig tayo ng Panginoon. At paano tayo marinig ng Panginoon according to this verse? Kung tayo ay mananalangin ng ayon sa Kanyang kalooban para sa atin. Praying according to God's will. Minsan, o kung hindi man madalas, ang ating mga panalangin ay para bang, kumbaga ang ating panalangin ay parang getting God to do something for us. Maraming mga Kristiyano na parang ang panalangin natin ay para bang, Lord, gawin mo ito para sa akin. Para bang meron tayong plano at gusto nating i-involve si Lord sa mga plano natin. I want you to think as the will of God, ang kalooban ng Diyos ay parang isa siyang river. Salob, suba, ilog. Itong kalooban ng Diyos ay meron na itong sarili niyang flow. Merong direksyon. At naroon na yung river. Sa atin, ang problema minsan sa ating mga panalangin ay para bang meron tayong sariling river sa atin at gusto natin na wisikan Lord ang ating mga sariling kalooban. I-bless ni Lord. Pero ang kalooban ng Diyos ay may sarili ng flow. He has His own plan, desires, and will sa mundo na ginagalawan natin, sa buhay mo maging. At napakahalaga na sa ating pananalangin ay makita natin na tayo ay nananalangin ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi natin ginagawa na, Lord, i-bless mo itong kalooban ko. It doesn't work that way. Kaya ang sabi ng Panginoon sa John chapter 5 verse 14, and this is the confidence that we have in approaching God. Ito yung katiyakan natin sa paglapit natin sa Panginoon. Again, that if we ask anything according to His will, He hears us. So, ibig sabihin, dito sa talatang ito, pwede kong sabihin, I think it is safe na sabihin, na tayo ay kapag hindi tayo nananalangin ng ayon sa kalooban ng Diyos, para bang tila hindi ka naririnig ng Diyos sa panalangin mo. Amen. If we ask anything according to His will, He hears us according to His will. At ito din yung katiyakan na sinasabi, and if we know that He hears us, at kung alam natin na tayo ay naririnig niya, then whatever we ask, ano man ang ating hingin, alam natin na nakamtan na natin o tinugon na natin, and we know that we have what we have asked of Him. So ito ay
ang tawag dito sa verse na ito, assurance of prayer. At again, uulitin ko for emphasis sake, na tayo minsan, mga mananampalataya, kaya ang panalangin natin, we wonder kung bakit hindi nasasagot. Kasi ang panalangin natin ay parang tila ba na meron na tayong plano, meron na tayong mga gustong sariling gawin, and then we want God to bless our plans, our desires, our agenda. Ba't nais ko na makita natin ang kahalagahan ng pananalangin sa buhay ng bawat isa sa atin at makita natin na ang panalangin ay may kapangyarihan at lagi itong nag-work sa buhay ng bawat isa sa atin. Subalit, nais natin na ang ating panalangin ay ayon sa kalooban, plano at layunin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin at tiyak ang katugunan ng ating mga panalangin. Amen. Merong isang talata sa naalala ko yung Proverbs, I think chapter 28, verse 9, na ganito ang sinasabi diyan sa Proverbs chapter 28, verse 9, one who turns away his ears from hearing the law, ibig sabihin from obeying the law, o pagsunod dito sa kontekstong ito, law. Pero ang sinasabi diyan, ayon sa salita ng Diyos, one who turns away his ear from hearing the law, even his prayer is an abomination. Ang sino man daw na nilalayo niya ang kanyang pandinig mula sa salita ng Diyos, either hindi niya pinakikinggan ang salita ng Diyos, or narinig niya ang salita ng Diyos, subalit ibinabaling niya pa rin ang kanyang pandinig sa ibang bagay. So iba pa rin ang pinakikinggan niya, kahit may narinig na siyang katotohanan. And then sabi diyan, from hearing the law or the truth, even his prayer is an abomination. So hindi daw katanggap-tanggap sa Panginoon ang kanyang panalangin. So pwede pala na magkaroon tayo ng panalangin na hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Merong dalawang aspeto ang pananalangin. Ang unang aspeto ng panalangin, yung tinatawag na fellowship, communion. So kaya tayo nananalangin sapagkat meron tayong relasyon sa Diyos. Amen. So kung meron tayong relasyon sa Diyos, walang relasyon na hindi pwedeng magkaroon o walang communication. Amen. Ulitin ko ulit. Walang anumang relasyon na walang namamagitan na komunikasyon. So kung meron tayong relasyon sa Diyos, ang ibig sabihin niyan ay meron tayong communication. Ang ibig sabihin ng communication is nakikilala natin ang Diyos, nakakausap natin ang Diyos. Amen. At kinakausap tayo ng Diyos. Ang isang aspeto ng panalangin ay tinatawag na fellowshipping. Pakikipag-ugnayan, pakikipag-communicate, spending time with God so that we can know God. Makilala natin ang Diyos. Ang tanong siguro, tatanungin ko pa, ang tanong, hindi upang i-condemn ang bawat isa sa atin, kundi upang masalamin natin ang ating relasyon sa Panginoon. How much do we know God? Gaano natin kakilala ang Diyos sa buhay natin? How much are we secured in our relationship with God? Amen. Kasi ang pinaka-importanteng relasyon sa buhay mo, kapatid, ay hindi ang relasyon mo sa nililigawan mo o sa girlfriend mo. Hindi yan yung pinaka-importanteng relasyon sa buhay mo. Ang pinaka-importanteng relasyon sa buhay mo ay ang relasyon mo sa Diyos na lumikha sa'yo at nagpaumpisa ng buhay mo. Kapag yan, ang relasyon na yan ay nabaliwala mo, ang lahat ng relasyon mo ay magkukulaps. Amen. So, ang unang aspeto ng panalangin ay fellowship with God. So, ang tanong, are we having fellowship with Him on a consistent, daily basis?
Ang pangalawang aspeto ng panalangin ay doing business with God. So, ibig sabihin, nagagawin tayo ng Panginoon, inaanyayahan niya tayo at iniimbitahan na tayo ay maging kabahagi sa Kanyang ginagawa dito sa lupa. Pagiging kabahagi. Think about that. Yung ikalawang aspeto ng panalangin ay isa din napakalaking pribilehiyo. Ang una, of course, ay isa ng pinakamalaking pribilehiyo sa buhay natin. That God wants to have a growing relationship with you. And then yung pangalawa, ay yung upang tayo ay maging bahagi sa plano, sa kagustuhan ng Diyos na gusto niyang mangyari sa mundong ito. Think about that. Na tayo bilang iglesia, bilang mga mananampalataya, ay kaya nating maging kabahagi sa kalooban ng Diyos dito sa lupa. Ang Diyos ay merong plano. Meron siyang kalooban. Meron siyang gustong mangyari sa mundong ito. Kaya lang, ang tanong dyan, Lord, kung meron kang gustong mangyari at alam namin na ikaw ay Diyos na mabuti at lahat ng kagustuhan mo ay pawang mabuti, pero bakit ganito ang nangyayari sa aming mundo? Ay tanong siguro natin sa ating sarili. Siguro, hindi na muna sa mundo. Bahay. Buhay. Lord, kung mayroon kang mabuting plano sa buhay ko, bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Hindi kasi automatic. So, maaari na ang panalangin mo ba ay okay. Are you knowing the mind of God? Are you knowing the plan of God? Concerning your life, concerning your family. Para kapag nalaman mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, nai-align mo. Amen. Ang problema sa atin, sa atin ito, hindi lang sa inyo. Sa atin. Ang problema sa atin, kasi meron tayong mga sariling gusto. And then kapag medyo lumalala na yung problema, hindi na nagiging maganda yung ating kinapupuntahan sa ating daan na tinatahak, sabihin natin kay Lord na, Lord, i-bless mo naman ito. Pero ang Diyos ay mayroong sariling plano. And we just want to get into His plan. We just need to get into the river. Amen. Hallelujah. Ang tao, matigas ang ulo. Saan makikita yung pastor? Ang tao, matigas ang ulo. O siguro, ang isa lang siguro na yung papakita ko, yung sa Isaiah chapter 53, verse 6. Lang sabing, all of us, like sheep, have gone astray. All we like sheep have gone astray. So naligaw. Yung isa naligaw. We have turned everyone to his own way. Ang iba naligaw. Ang iba, nawawala yon. Nawawala. Yung pangalawa, hindi na nawawala. Nagwawala. So all we, like sheep, have gone astray. Sabi diyan, we have turned every one of us to his own way. Nagkanya-kanya tayo ng daan. Meron tayong iniisip, according to Proverbs chapter 16, hindi po ba 2 beses sinabi yon? There is a way that seems right to a man, but the end of this is destruction. Ang tao gusto nating gawin kung ano ang gusto nating gawin. At inaasahan natin na doon sa dulo ay hindi ka pahamakan, hindi ka mapapahamak. Inaasahan natin. Papasukin natin ang lahat ng relasyon. At inaasahan natin na magiging okay lang. Kaya sinasabi natin, Lord, i-bless mo ako. Pero there is a way that seems right to a man. But the end of this is destruction. Pwede palang magkaroon ng ganon. Pwede pala tayo ang tao ay pwede palang magkaroon ng kaisipan na tila lalakad siya sa isang daan na tila tama. There is a way that seems right to a man. Pero hindi niya kita yung dulo. Si Lord ang nakakakita. The end of that way
is distraction. Pero tayo ganon. Gusto nating sundin ang sarili nating gusto. Why, Lord, gagawin ko na lang siyang Kristiyano. Nagsishare na lang ako sa Kanya. Gusto ang gawin natin, gusto nating gawin. And then ang gusto natin i-bless mo ako, Lord. That doesn't work that way. No wonder ang prayer natin minsan hindi nasasagot. Minsan may yes, may no, may maybe. Pero ayon sa binasa natin na 1 John chapter 5 verse 14 to 15, walang maybe diyan. Meron lang diyang hindi naririnig at hindi naririnig. And this is the confidence that we have in Him or in approaching God, that if we ask anything according to His will, yun yung key word, He hears us. And if we know that He hears us, we know that we have the petition that we have asked of Him. Pero minsan again, ang panalangin natin sablay. Kaya hindi naririnig. Amen? Ang panalangin natin minsan, katulad pananalangin sa ating bansa, kung hindi tayo mananalangin ayon sa kalooban ng Diyos, ito yung danger. Kasi kung hindi tayo mananalangin according to Scripture, kasi the will of God, the Scripture, the Word of God is the will of God. So paano ako, pastor, makakapanalangin ng naayon sa kalooban ng Diyos? According to the Word. And that is why it's very important for us to pray scriptural prayer. Sa pananalangin natin sa ating mga leaders, kailangan scripture. Binasa na natin kanina na kapag inilayo natin ang ating pong pandinig sa kautusan, maging ang ating panalangin ay nagiging abomination. Amen. Hindi nagiging katanggap-tanggap sa Diyos. Kailan ang ating panalangin hindi nagiging katanggap-tanggap sa Diyos? Kasi minsan, nananalangin tayo ayon sa ating sariling nakikita. Ayon sa ating gusto. Ayon minsan sa ating nararamdaman sa ating sarili, naggalit na tayo. Titingin ka sa gobyerno, galit ka, mananalangin ka, base sa galit. Ang panalangin natin ay dapat na hindi ayon sa emosyon. Hindi din ayon lamang sa ating sariling mga pananaw o nakikita. Kasi gaano ka man katama, merong tendency na ang pananaw mo ay mahaluan ng mali. Ang kalooban ng Diyos na mangyari sa buhay mo, sa buhay ng ating bansa, sa ating pamilya, hindi automatic. Kahit na gusto ni Lord, alam natin ang kalooban ng Panginoon. Ang pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. You know, sa bawat isa sa atin, more than higit sa kalooban mo na umayos ang pamilya mo, higit pa ang kagustuhan ng Diyos na ayusin ang pamilya mo. Ang tanong, bakit Lord hindi nangyayari? Kasi hindi automatic na nangyayari ang kalooban niya. Tayo ang binigyan ng Diyos ng kapamahalaan na magpangyari sa kalooban ng Diyos dito sa lupa. Kaya nung nagtanong ang kanyang mga alagad, sabi ng Panginoon, nagtanong ang kanyang mga alagad, turuan mo kaming manalangin. Kung paano tinuruan ni Juan Bautista ang kanyang mga alagad kung paano manalangin. Pero ang sabi niya, ganito kayo manalangin, this manner you should pray, Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Ganito kayo manalangin, Ama, sambahin ka, purihin ka, maghari, ang kaharian mo ay dumating sa lupa. Mangyari ang iyong kaharian, mangyari ang iyong kalooban dito sa lupa, dito sa aking pamilya, dito sa aming bansa, katulad ng kung paano nangyayari dyan.
Amen. Praying according to God's will. Your will be done on earth as it is in heaven. Kung automatic na nangyayari ang kalooban ng Diyos sa lupa, bakit kailangan pa tayong manalangin? The Father, your will be done on earth. Hindi siya automatic. Binigyan niya tayo ng pagkakataon na maging kabahagi sa gusto niyang mapangyari dito sa lupa. That is how He has created us. Sa Genesis chapter 1, verse 26, 27, 28, nung nilikha niya, bago likhain ng tao, kauna-una ang tao, si Adan at si Eva. Ano sabi niya? Let us make man. Sabi niya, likhain natin ang tao. Let us make man according to our image. To be like ourselves. And let them. Hindi niya sinabing, let us pa rin, likha tayo ng tao, pero let us rule pa rin. Let them have dominion over all the earth, over all livestock, over all the earth. So God created man in His own image and likeness, and He blessed them and said to them, be fruitful and multiply, subdue the earth, rule over it. So binigyan niya ang kapamahalaan ng tao. Ibinigay niya sa tao ang pamamahala sa mundo. Kaya ang mundo magulo kasi dahil sa tao. Hindi dahil sa ang Diyos ang nagpapatakbo. Ang tao manifestor. So ang ibig sabihin, nagmamanifest ang tao sa mundo. Kung ano nasa loob at puso ng tao, yun yung minamanifest niya. Yun yung lumalabas, yun yung nakikita. Kung ano nasa loob ng tao. Kaya ang tao manifestor. Kung ang nasa loob ng tao ay mabuti, ang namamanifest niya sa buhay niya, mabuti. Kapag ang tao ay masama, ang namamanifest niya, masama. Kaya yun ang sabi ng Panginoon, na bantayan ninyo ang inyong puso. Amen. Ingatan ninyo, guard your heart with all diligence. Kasi kung ano ang nasa puso mo, yan yung imamanifest mo. Ilalabas mo. Hindi dahilan sa ang Diyos ay may control, na ang tao ay parang mga puppet lang, na nasa string, at kinokontrol niya lahat na nangyayari. Hindi ganon. Kundi binigyan niya ng kapamahalaan ng tao. Sasabihin ko sa iyo, may kapamahalaan ka sa buhay mo. Ikaw ang magde-decide niyan, hindi ang Diyos. Kaya niya ibinigay ang anak niya na si Kristo Jesus, John chapter 3 verse 16. Alam niyo ito, hindi po ba? John chapter 3 verse 16. For God so loved the world. Gayon na lamang ang pagsinta, pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang nagtulak sa Diyos upang ibigay si Jesus, walang iba kundi pag-ibig. Pero ang keyword dyan ay sa mga sumusunod. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. So ang keyword dyan, magde-decide ka. Whoever believes on Him will not perish, but have everlasting life. So hindi si Lord ang nag-uusga sa tao kung mapupunta sa impyerno o mapupunta sa langit. Sino nagdi-decide? Ang tao. Sabi ng Panginoon, I call heaven and earth as a witness today against you. Sabi ni Lord that I have set before you, anong sinet ng Panginoon? I have set before you life and death. O sabi niya, ito ngayon, binibigay ko sa inyo. Tinatawag ko ang langit at ang lupa bilang witness sa inyo sa ngayon, sabi ni Lord. Sabi niya that I have set before you, nilalagay ko sa inyong harapan ang pagpipilian. Ano yung pagpipilian? Life and death. Blessing and cursing. Pero sabi ni Lord, therefore, choose life. So, open notes ito na klase ng test. So, may test si Lord. Sabi niya, alin dito ang pipiliin ninyo? Multiple choice.
Pero ito na ang sagot. Right? To choose life. Sa buhay ng bawat isa sa atin, mga kapatid, laging merong pagpapasya. Sa mundong ginagalawan natin dahil sa kasalanan, ang tao mapupunta sa impyerno. Kung hindi bumaba si Kristo Jesus upang tubusin ang lahat ng tao at bayaran ng kanyang dugo ang kasalanan ng lahat ng tao. Ang lahat ng tao sana mapupunta sa impyerno, mapaparusahan. Subalit gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. Ngayon pumili ka. Pag tinanggap mo si Jesus, hindi ka na mapapahamak, hindi ka mapaparusahan. Na kanino ang pagpapasya? Nasa iyo, wala sa Diyos. Amen. Ganon din sa pagpapala sa buhay mo. Ganon din sa kagalingan. Amen. Ganon din sa direksyon ng pamilya mo. Although of course, pag ang mga anak mo, bilang mga magulang, tayo yung tumatayo na priest over our house. Tayo yung tumatayo na parang mga pare sa ating tahanan. Amen. Na dinudulog natin sila sa Panginoon. Ilayo sa kasamaan, ingatan, gabayan. Subalit at the end of the day, sila yung nagpapasya sa buhay nila. Kasi yun yung kapangyarihan ng tao na ibinigay ng Diyos sa atin. Yun yung kapangyarihang magpasya sa sarili mo. Ang unang aspeto ng pananalangin ay tayo lumago sa ating personal na relasyon sa Diyos. Sapagkat walang paglago sa ating relasyon kung hindi natin nakikilala ang isa't isa. Amen. Sa buhay ninyo mag-asawa, hindi kayo lalago sa relasyon ninyo kapag hindi ninyo kilala ang isa't isa. Ganon din ang Diyos. Yun ay nagagawa sa pamagitan ng panalangin. So, ang challenge ko sa bawat isa sa atin sa ngayon at earliest days, lumago tayo sa panalangin. Dumulog tayo sa presensya ng Diyos. Ang relasyon natin sa Diyos ay tunay at totoo. Kaya lang nagiging problema ito para sa atin minsan kasi hindi siya nakikita. Kaya ang paglakad natin sa mundong ito ay paglakad ng pananampalataya. Ibig sabihin, kahit hindi mo nakikita, naniniwala ka. Amen. Subalit itong relasyon na ito ay kasing totoo ng kung papaanong ikaw ay totoo na nakaupo dyan sa ngayon. At ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin ay tayo ay lumago sa ating relasyon sa Panginoon. And then, ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin na tayo ay maging co-worker, co-laborer, na tayo ay maging kabahagi sa kalooban ng Diyos na mangyari dito sa lupa. That is why we pray for our leaders and those who are in authority. Kaya meron tayong prayer meeting. Yung mga prayer items natin doon ay gusto nating pangyarihin yun siya na maging yung mga prayer items natin, gusto nating magkaroon tayo ng panalangin sa church. Ang sabi ng Matthew chapter 21 verse 13, sabi ng Panginoon, and He said to them, "It is written, my house shall be called a house of prayer for many." A house of prayer. Isaiah, hinango ito sa Isaiah 56 verse 7. Even them I will bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. For my house shall be called a house of prayer for all nations. Ang church, ang iglesia. House of prayer for all nations. So meron tayong mga prayer items na inisa-isa natin doon kung ano ang ating papanalangin. Una, ipapanalangin natin. Base hindi naman sa in order of importance, pero nilagay natin na kahit na hindi order of importance, pero pangunahin pa rin. Ini-request natin doon ang prayer items natin. Ipanalangin si Pastor Felix at ang kanyang pamilya. Ang kahalagahan ay pinapanalangin mo yung pastor mo. Amen. Kasi kapag pinapanalangin mo ang pastor mo, nakakarinig ka sa Diyos. Ibig sabihin, kung ano binabahagi ni Pastor Felix, kasi pinapanalangin mo siya, natatanggap mo. Nakaka-receive ka kay Lord sa pamamagitan ni Pastor Felix. Kasi pinapanalangin mo siya. Kasi hindi pwede halimbawa na nagsasalita ka ng laban kay Pastor Felix, tapos umaasa ka na tatanggap ka mula sa Panginoon sa pamamagitan niya. Hindi pwedeng mangyari. Kasi hindi mo siya pinapanalangin.
Principle yan siya. Principle ng kaharian ng Diyos na hindi ka tatanggap. You cannot receive anything from God through your man of God if you speak against your man of God. Prinsipyo. O ibig sabihin sa Tagalog, hindi ka makakatanggap mula sa Diyos sa pamamagitan ng lingkod ng Diyos na ibinigay sa buhay mo kung ikaw ay nagsasalita ng laban sa lingkod ng Diyos. Hindi ka makakatanggap. Paano ka makakatanggap? Laban ka sa Kanya. Hindi tugma ang puso ninyong dalawa. Yan yung kahalagahan. At hindi ko din sinasabi sa inyo na panalangin ninyo ako kung hindi ako ang pastor ninyo. Pinapanalangin ninyo ako kasi pastor ninyo ako. Amen. Amen. Kaya panalangin nyo din yung asawa ko at ang 4 na anak ko. Sasabihin ko sa inyo ito, uulitin ko ulit, hindi ko ito sinasabi sa inyo na dahil ako ang pastor, dahil ako si pastor para sa personal na gain. Kundi kung kayo, halimbawa, pagpalagayin nyo lang, kayo nasa ibang church kayo, halimbawa, sasabihin ko sa inyo, panalangin nyo yung pastor nyo, ang asawa niya at ang kanyang mga anak. Panalangin nyo. Bakit mahalaga? Ipanalangin nyo ang kanyang mga anak at huwag kayong magsasalita ng laban sa kanyang mga anak kahit na may nakikita kayo na laban na hindi maganda sa kanyang mga anak. Huwag kayong magsasalita ng laban sa kanyang mga anak. Uulitin ko lang ulit for emphasis sake. Hindi ko ito sinasabi sa inyo dahil sa akin. Sinasabi ko ito sa inyo para malaman ninyo ang katotohanan at ang attitude na dapat ninyong taglayin. Saan man kayo mapuntang church. Kasi ito ang pamamaraan ng Panginoon. Ang pagsasalita ng laban sa kanyang mga anak at sa kanyang asawa ay pagsasalita ng laban sa pastor mismo. Kasi pamilya niya yan eh. Ang pangalawa nating dapat ipanalangin, mga kapatid, yung ating mga panalangin natin ang ating mga leaders sa bansa natin. Ipanalangin natin sila sa pamamagitan ng Scripture. Hindi natin sila ipapanalangin base sa ating nakikita sa ginagawa nila. O base sa kung ano ang ating mga party preferences na tinatawag, kung sino ang ating preference. Ang sabi ng Colossians chapter 1 verse 9, ito yung unang ipapanalangin natin sa ating mga leaders. Leader ng bansa, leaders, lalo na sa ating mga leaders sa church. Pray for God's, that the Lord would fill them with the knowledge of His will. Sabi ng Panginoon, ito yung Colossians prayer, for this reason, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you. Ang panalangin ni Pablo dito sa mga taga-Colossians, to us that you may be filled with the knowledge of His will, in all wisdom and spiritual understanding. Ipanalangin ninyo ang inyong pastor na puspusin ng pagkaunawa ng kalooban ng Diyos. Kasi yun yung paraan, kapag sila ay napuspos sa kalooban ng Diyos at maging sa inyo din, panalangin na natin sa isa't isa, yun yung magiging dahilan ng mga susunod na mga bagay na mangyayari sa kanila. Kapag sila ay napuspos ng kalooban ng Diyos, kaya pinapanalangin ito ni Apostol Pablo, with the knowledge of His will and all wisdom and spiritual understanding, yung susunod na resulta ay base dyan. That you may walk worthy of the Lord, upang ang lakad nyo ay maging katanggap-tanggap sa Diyos. Ang una, na ang lakad natin ay para maging katanggap-tanggap sa Diyos, kasi sa totoo lang, sasabihin ko ito sa atin ulit, sa pamagitan ng dugo na nabubuhos sa krus sa Kalbaryo, sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, tayo ay katanggap-tanggap sa Diyos. We're accepted in the Beloved. Accepted ka na sa pamagitan ni Jesus. Amen. Hindi mo kailangan mag-perform upang ikaw ay i-accept the Lord. Kahit pumalpak ka, accepted ka pa rin. Kahit matigas ang ulo mo, accepted ka in Jesus Christ. Pero ang lakad mo, hindi. Ang ginagawa mo, mali, palso. So, kapag ikaw ay napuspos sa kalooban ng Diyos, ang lakad mo nagiging tama. Kasi filled ka with the knowledge of His will. In all wisdom and spiritual understanding, then your walk is worthy of the Lord, fully pleasing Him, being fruitful
in every good work. So ngayon nagbubunga ka kasi filled ka with the knowledge of His will. You're not filled with the knowledge of your will. Being fruitful in every good work, increasing in the knowledge of God. Lumalago ang pagkakilala mo sa Kanya kasi puspos ka. Amen. Increasing in the knowledge of His will. In the knowledge of God. Strengthened with all might, according to His glorious power, with all patience and long-suffering with joy. Ang susi niyan, to be filled with the knowledge of His will. Meron kang lakas na maglingkod. Kahit pagod ka na, maglilinis ka pa ng church, tutulong ka pa sa ganito, may music pa. Meron ka kalakasan because you are filled with the knowledge of His will. With all patience. For all patience. Matyaga ka. And long-suffering na meron ka pa ring joy. As I give thanks to you, Father, habang pinapasalamat ko, as I give thanks to you, Father, that you have qualified me to be a partaker of the inheritance of the saints in the light. For you have rescued me from the power of darkness, and you have translated me to the kingdom of your dear Son, in whom I have redemption, through His blood, the forgiveness of sins. So, pinapanalangin natin sa ating sarili, di ba? Fill me with the knowledge of your will because He has already a will. Hindi natin ginagawa ang sarili nating gusto at sasabihin natin, Lord, i-bless mo ang will ko. And then kapag hindi ka na-bless, sinisisi mo ang Lord. Proverbs chapter 19, verse number 3 sa NLT. Tapos isa pang verse na babasahin ko, paano natin ipapanalangin ang ating mga leaders o kapastoran. Proverbs chapter 19, verse number 3 sa NLT. People ruin their lives by their own foolishness. Sino sumisira sa buhay ng tao? Ang kanilang kawalan ng pagkaunawa. Kamangmangan. People ruin their lives with their own foolishness. Pagkatapos anong gagawin? Then, they are angry at the Lord. Sinisira ng tao ang kanyang buhay sa kanyang kamangmangan. Amen. And then, ang masakit niyan, sinisisi nila ang Diyos. Ba't ganito nangyayari sa buhay ko, Lord? Hallelujah. Hosea chapter 4, verse number 6. Napapahamak ang tao sapagkat sila ay walang kaalaman. My people are destroyed for lack of knowledge. Ito yung sisira sa buhay ng tao. Una, lack of knowledge, kawalan ng kaalaman sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, because you have rejected knowledge. Pangalawa, rejection of knowledge. Lack of knowledge, rejection of knowledge. And then, sabi niya, because you have forgotten the law of your God. Yan yung sumisira sa buhay ng maraming mananampalataya. Amen. Hindi ang Diyos ang may gawa. Kaya tayo merong church, mga kapatid. Kaya tayo merong Biblia. Para buklatin mo, basahin mo. Alamin mo kung anong kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Kaya ka merong Santong Espiritu magtuturo sa iyo sa lahat ng bagay na gagawin mo. Huwag mong ipagkatiwala sa Diyos ang lahat. Relihiyon yan. Amen. Kaya ka merong pastor, kaya ka merong church. Para hindi tayo mapahamak. Para magkaroon tayo ng katagumpayan sa buhay na ito. How do you pray for your leaders? Pray for that they may be filled with the knowledge of your will, of His will. Yung pangalawa ay nasa Philippians sa Amplified natin babasahin. Philippians chapter 1, verse 9 and 10 sa Amplified. Ang sabi ni Paul, and this I pray that your love may abound yet more and more and extend to its fullest development in knowledge and all keen insight, that your love may display itself in greater depth of acquaintance and more comprehensive discernment. Verse 10, so that you may surely learn to sense what is vital. So ganito lang yan kaikli. Kung paikli natin, ipanalangin natin ang ating pag-ibig. Pinalangin nyo, ang inyong pastor, ang ating mga sa ating mga leaders sa ating bansa, ipanalangin ninyo na ang pag-ibig nila ay lumalim, lumawak at lumago ng lumago. Para ano? That they may surely sense what is vital.
Ang pag-ibig ang nakakakita ng kung ano ang ganap na importante. Kapag pag-ibig. Minsan, nananalangin tayo hindi base sa pag-ibig. Base sa galit. Base sa ating mga frustrations. Base sa ating sariling desire. Kapag ang tao ay lumalakad sa pag-ibig, nakikita niya, nasisense niya kung ano yung vital. And they approve the prize what is excellent and of real value. Nakikita nila ang totoong mahalagang bagay kapag lumalakad sa pag-ibig. Kapag pag-ibig ang motibo mo, makikita mo ang tunay na kailangan nitong taong ito. Ito ay agape na klase ng pag-ibig. Kapag tayo ay lumalakad sa pag-ibig ng Diyos, lumilinaw ang ating isipan. Nakikita natin ang tama, wasto, at kaaya-aya. Kaya pinapanalangin siya na lumago ang pag-ibig ng bawat isa sa atin. Para makita ko, Panginoon, makalakad ako sa katotohanan. Amen. Pero isa sa panalangin natin, dalangin ko mga kapatid, ang isa gusto kong ihamon sa atin. We bear one another's burden sa pamamagitan ng panalangin. Panalangin niyo ang isa't isa. At idudulog natin sila sa Panginoon, hindi base sa ating mga nakikita lang, base sa ating mga kung anong mga emosyon na nararamdaman, kundi papanalangin natin sila sa pamamagitan ng scripture lang. Kahit itong dalawang scripture lang ito ay panalangin ninyo, Colossians chapter 1, verse 9, tuloy-tuloy. O kaya naman Philippians chapter 1, verse 9 and 10. Yun lang dalawa, ipanalangin niyo para sa isa't isa. Amen.